Magandang gabi po mga kabantot. Ang gulo ng bansa natin. Nakakapang nakakapanghinay nangyayari sa bayan natin. Yung nangyari kay wala naman hindi naman sa meron akong kinikilingan. Pero yung bang pagkakadampot ba o pagkakadetain ba kay former President Duterte, may legal basis ba yan? Sabi nila kasi wala daw warrant of arrest. So kung walang warrant of arrest, bakit dinampot? Or kung mayroon mga warrant of arrest, sino nag-issue? ICC? Ang ICC ba may jurisdiction sa Pilipinas? Kumalas na ang Pilipinas, di ba, sa ICC? So wala na dapat silang jurisdiction dito. Ano to, binenta ng Malacanang si Digong? Makakapanghina yung mga nangyayari. Yung mga pulis, alam ko naiipit din sa nag-uumpugang bato. Ito mga pulis na to, may nakita kong video sa TikTok ba? O sa Facebook. Si General Torre. Ito mga to, nung panahon ni Digong, binusog niya sa sweldo, malalaking sweldo, para maging kaisa niya sa layunin niya sa droga. Pero napaka-ironic, di ba? Yung pinakain mo sa palad mo, ngayon sila ang mumuhuli sa iyo, di ba? Nakakaawa rin si Duterte. Ito malamang utos to ng Malacanang kasi kung utos lang to ng kung sino lang, maaaring parang siguro hindi sumunod yung PNP kasi respeto nila kay Duterte, or kung wala naman talagang warrant, hindi naman pwede yun na damputin mo yung tao, i-detain mo, di ba? Kaya siguro pumapalag yung pamilya ni Duterte, ni former President Duterte, kasi walang warrant. Hindi naman tama. Ang kawawa yung bansa natin, ang dami ng problema. Nagkakagulo-gulo pa tayo ng ganito. Kaliwat kanan ng gulo ang Diyos ko. Yung iba, ang daming comment na tuwan-tuwa pa sa nangyayari. Huwag kayong matuwa. Kung tutuusin, saan tayo pupulutin ito pagka ganito magulo bansa natin? Hindi pwedeng hindi epektado tayo nito. Maawa kayo sa bansa natin. Yung mga nasa na ang unity, wala na. Si Bongbong Marcos, wala rin paninindigan. Kung kanino nakikinig. Yung magkasundo-sundo, wala na. Yung magkaisa, magkabati-bati, wala na. Ano nangyari? Ako na, lalamot ako, naawa ako sa bansa natin. 40 anyos na ako. Kumbaga tayo mga matatanda na. Lilipas na tayo. Yung maiiwan yung mga anak-apo natin. Anong bansa may maiiwan sa kanila? Pagka ganito yung nangyayari. Panalangin natin yung bansa natin. Isama nyo sa panalangin nyo, sa mga dasal nyo, yung mga leader natin. Hindi pwedeng ganito. Kawawa tayo. Sana maayos, maging maayos. Huwag. Yung mga politiko, huwag na mamulitika. Parang awa nyo na. Kayo, anytime, pwede kayong umalis dahil may mga pera kayo. Yung mga mahihirap na Pilipino kagaya namin, naiiwan dito. Pag nagkagulo, sinong kawawa? Kaya tayo mga Pilipino, huwag tayong padala sa init ng damdamin natin na sumali tayo sa gulo. Manapa, ipanalangin natin yung bansa natin. Maawa tayo sa bansa natin. Pagpalain sana ng Diyos ang bansa natin. Mabuhay ang Pilipinas, hindi ang mga politiko.
Ang mga politiko, mga leader na nandyan, gawin nyo sana yung trabaho nyo para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino.